Hi, good morning, good evening. Ito na yung pinakahihintay namin. Tumawag yung nagbenta sa amin ng lot at sinabi niya na approved na ang lot namin para sa title. So, ayan guys, yay! Makukuha na namin soon yung title ng lot namin dito sa taas na 1,500 square meter ito. Yung isang lot namin sa baba, 150 square meter yon, pero wala pa akong balita doon kung na-approve na ba. So, antayin na lang natin yon. Huwag kayong mag-alala kasi makukuha na rin yung ano ninyo, mga title. So, pag nakuha na namin yon, yung title, i-vlog ko rin yon. So, ayun. Masaya kami ng asawa ko kasi ito yung inaantay namin talaga na sana matransfer na sa pangalan namin ng asawa ko, at ito na nga. So ayan guys, yay! Sa mga ibang nagtatanong po sa akin, mag-direct na lang po kayo, mag-message sa nagbenta sa inyo ng lot kasi sila po ang makakasagot sa inyo. Dahil ako po ay tulad nyo rin, client nyo lang. So yung mga katanungan nyo ay hindi ko masasagot. So doon na lang po kayo mag-message. Ako guys, pwede naman akong tumulong sa inyo, pero tutulong din ako sa mga taong nangangailangan ng tulong. Basta wag nyo akong sisiraan kasi kung tulad ng mga nakaraan, inuutusan kami dito ng asawa ko, tapos yun nga, hindi namin sila kilala, tapos ginawan pa ako ng kwento. So sana yung nanira sa akin diyan, mag-isip-isip ka bago ka manira. Isipin mo muna yung mga pinagsasabi mo na nakakasakit ng tao. Dapat inisip mo rin na at magpapasalamat ka dahil meron kang nauutusan dito. Okay? Nauutusan na hindi mo naman sinasakuran. At sa susunod, at kung meron kang uutusan na iba, gumamit po kayo ng makisuyo po ako or pakisuyo naman po. Please, wag yung manguutos ka ng walang pakisuyo or makikisuyo, hindi ka marunong gumamit ng please, no? So ayun, dapat maisip mo rin na itong taong to, nauutusan ko siya, so kailangan iingatan ko siya kasi in the future, itong taong to na tumulong sa akin, siya ang tutulong din sa akin pagdating sa kagipitan. 'Di ba? Kasi lahat naman tayo tatanda. 'Di ba? So pag tumanda tayo, ugod-ugod na, sino bang magtutulungan kundi tayo lang din, mga kapitbahay. Dapat inisip mo 'yon. Hindi lang yung uutusan mo ngayon, tas pag nakakuha ka ng mga kasagutan doon sa mga tanong mo, tapos i-backfighter mo ako, tapos dadagdagan mo pa ng puro kasinungalingan. Alam nyo, sa totoo lang, bakit ako maswerte sa buhay ngayon? Kasi ako yung taong hindi marunong
mang-apak ng tao. Natatakot ako mang-apak ng tao, mang-utos, na balahura, or yung sasabihin ko na, punta ka nga dito sa ganun. Yung mga ganung bagay, dapat isipin muna natin bago tayo manira ng taong nakatulong sa inyo. So, dapat talaga, no, kapag meron kayong inuutusan or nauutusan, mahalin nyo. Kasi yung taong yon na inuutusan mo, yun ang tutulong sa'yo. So ngayon, dahil nga ganyan ka kung umasta sa akin, hindi na ako tutulong sa'yo. Kasi nasira na eh. Nasira na yung tiwala. Nasira na yung buong pagkatao na kumbaga hindi ka pwedeng pagkatiwalaan kasi backfighter ka. Isipin mo yon. Kung ganyan ka dito dati sa Pinas, huwag mong dalhin sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, ang mga puti, hindi mga ganun, hindi mga backfighter. Yun ang mga nakikilala ko. Mababait sila. Kaya isipin mo rin kung sino yung inuutusan mo. Nakarapat dapat bang siraan yon na nautusan ko siya? Kaya talagang nilabas ko lahat ng sama ng loob ko yung last na vlog ko. Kasi hindi makatarungan yung ginawa mo sa akin. Hindi makatarungan. Para sa'yo, walang problema. Pero sa iba, may problema. So, sa susunod, ayusin mo. Ayusin mo yung buhay mo, ayusin mo yung ugali mo. Nasa ibang bansa ka na. Palitan mo yung ugali mo na ugaling backfighter, alisin mo yun. Kaya nga ako, 'di ba? Swinerte ako sa buhay. Bakit? Kasi marunong akong mag-isip. Ayokong makasakit ng kapwa. Kayo yung mga taong yung mga taong ginagawa kaming utusan dito sa Pinas at kami pang may mga kasalanan, pinapasa Diyos ko na yan. Bahala ng mahal na Diyos sa inyo. Kasi syempre ang Diyos ang nakakita sa atin, alam niya ang lahat kung ano mga ginagawa nyo sa amin. Ako, alam nyo, meron akong kapitbahay dito na umalis na sila kasi bumalik sila sa US. Siya ang makapagpatunay kung sino kaming mag-asawa dito sa Pilipinas. At lahat ng pumunta dito, pwera lang yung isa. Talagang lahat sila ini-entertain naman namin. Tsaka hindi ba kayo masaya na kami ang nauna dito? Tapos pag nagpagawa kayo ng bahay dito, syempre hindi nyo rin alam, di ba? So saan kayo magtatanong? Sa bagay, marami namang kayong mapagtanungan dito. Kasi maraming tao dito sa sa Barangay Daklapan, maraming nakatira diyan. So doon na lang kayo magtanong. Kasi kami, sabi ko nga sa asawa ko, lahat ng mga experience natin dito sa pagpagawa ng bahay, kung may mga katanungan, yung mga magiging kapitbahay natin dito, gawa nga ng, syempre, first time nyo lang din na makapunta dito at magtumira at magpagawa ng bahay, ganun.
Kasi kami talaga, nung dumating kami rito, nangangapa talaga kami. Pero meron kaming kamag-anak dito sa Kabugao. So ayun, yun talaga, malaking tulong sa amin yun. Kasi kumbaga, talagang malaking tulong sa amin dahil tinulungan kami from the start. So, sa kayo guys, dahil wala naman kayong kamag-anak dito, pwede naman kayo magtanong sa amin kung saan kami bumili ng mga materyales, ganyan, ituturo namin sa inyo kung saan kami bumili. At saka, nung first time kasi namin dumating dito, hindi namin alam kung saan ba kami nag-iisip kasi ako nung first time talaga ha, kasi yeah. So nung nagpagawa kami ng bahay, kami talaga hands-on kami ng asawa ko, lalo na yung asawa ko. So hindi biro ang magpapagawa ng bahay kasi stress, tapos hindi namin alam kung saan kami bibili ng mga graba, mga sand, tapos mga materyales. Tapos ang ginawa namin ng asawa ko, nagtatanong-tanong muna kami. Tapos ayun, nung alam na namin, doon na kami nag-start. Pero hindi biro ang magpagawa ng bahay na tulad namin, hands-on kami talagang tumitingin at saka para sigurado talaga na sulit yung pagkakagawa, at pagod na pagod kami talaga at stress kasi maaga kami nagigising. Gigising kami alas 4, minsan nga alas 2, alas 3 gising na kami kasi syempre stress. Tapos nag-iisip kung bukas anong gagawin natin. So okay, ito ang gagawin natin dapat. So ganyan, naka-schedule talaga yan. Ang asawa ko kasi magaling yan pagdating sa schedule, talagang nakaganyan, naka-line up talaga. So nung nagpagawa na kami ng bahay, ang hirap kasi syempre dati nakatira pa kami doon sa inuupahan namin, tapos pag ganun kami uwi doon, tapos punta rito. So tapos magsasaing, tapos maglaba, alam nyo guys, mahirap. Tapos pagod na yung katawan ko kasi ako yung nagtatanim dito dati ng mga tanglad, yung mga bougainvillea, at saka habaan ang pasensya kasi syempre ito i-share ko sa inyo para alam nyo rin na talagang hindi madali ang magpapagawa ng bahay kasi minsan syempre pagod na no. Tapos kasi nung una hindi ko alam na stress pala yun. Ang alam ko magpapagawa ng bahay, ganun, excited na ako. So nung nagpagawa kami ng bahay, stress masyado kasi kailangan yung mga orders mai-deliver agad kasi nga gagamitin ng mga nagtatrabaho dito. At saka isa pa, yung dapat magkakaintindihan kayo sa style ng bahay. Kasi itong bahay na to, ako lang yung nag-drawing. Tapos dinagdagan na lang ng asawa ko. So kami yung nag-drawing na ito yung gusto kong bahay. Tapos yung pintuan, hindi dapat magkatapat. Tapos ganito. Sabi naman ng asawa ko, sige, gusto ko tong drawing mo. Tapos yung sala at saka kitchen dapat walang division. Oo. So parang style Europe. Sabi ko, oo, gusto ko yun. Open lang siya para hindi mainit. Saka yung division kasi dagdag pampasikip lang yun. So nag-agree ako doon. At saka isa pa, alam nyo guys, yung mga ginagawa namin noon, pagka pagod na talaga kami, bibili na lang kami ng pandesal at saka yung lechon manok. Yun na lang yung dinner namin.
Pero nasanay na rin kasi ako na tinapay yung kinakain ko. Kasi doon nga sa Europe, the whole 6 months, 5 months, puro tinapay yung kinakain ko. Maganda naman kasi yung mga tinapay sa Europe kasi may mga brown bread talaga. Na ano, mabigat din sa tiyan, matagal akong gugutumin. So ayun, nasanay na rin ako sa tinapay. Kaya nga, yung mga sakripisyo namin dito ng asawa ko sa bahay, nako, hindi biro. Kasi nga, minsan nagkakasagutan kami kasi nga puro pagod. Tapos alam mo, minsan yung style, tapos ano pa ba yung hindi namin napagkasunduan. Ayun, about sa kulay, nagkasundo kami. Nakalimutan ko na yun kung ano yung hindi namin napagkasunduan. Yung kulay, yung sa loob, white and gray. Pero pagdating sa pagdating sa roof, kulay blue. Tapos yung sa terrace namin, kulay blue din. So ayun, nagkasundo kami kasi alam niyo naman na paborito ko yung blue color and white. Tapos sa pagdating naman sa loob ng bahay, gray. So yung mga roof lang talaga yung blue color at saka yung terrace. Tapos ayun, hindi namin napagkasunduan yung sa labas ng bahay, yung wall, kasi ang gusto niya noon plain lang. Pero ang gusto ko naman ay gusto ko may style. Yung nakita namin sa Norway na merong mga style parang stone, yon. So, pero hindi namin nilagyan ng color. White lang talaga siya, plain white lang. Tapos ito pa, pagdating naman sa pambayad sa mga construction workers namin, meron kaming pambayad. At saka syempre, kailangan ready ka dyan sa lahat. Kung ikaw ay magpapagawa ng bahay, meron ka talagang pambili ng mga materyales para hindi ma-stop yung pinapagawa mong bahay. At saka, alam nyo guys, yung mga sahod yung mga sinasahod or yung mga sahod ng mga workers namin sa isang linggo, 50,000, minsan 55,000 ang sinasahod nila mula sa amin. So 50,000 kasi hindi pare-pareho before na meron akong tauhan na 16 sila lahat. So sumasahod sila ng 52,000 pesos, 55,000 pesos, minsan 50,000 pesos every week kasi minsan absent yung iba. Pero yun nga, so sa loob ng isang buwan 200,000 plus yung sahod ng mga workers namin. At saka kailangan pag kumuha kayo ng mga workers, kung for example kayo talaga ang magpapagawa ng bahay, kailangan bago nyo sila tanggapin, kausapin nyo muna na gusto ko hindi ka mag-absent, kung pwede lang para tuloy-tuloy ang pagpagawa ng bahay namin, kung pwede lang pumasok araw-araw. Ayun, pag sinabi, opo ma'am, o sige, accept na yon. So about naman sa mga materialis ngayon, mas tumaas yung mga materialis kasi every year naman daw yan tumataas, sabing ganun. So every year siya tumataas, so kailangan talaga pag nagpagawa kayo ng bahay, meron kayong pera na pampagawa kasi pwede rin naman kung ang bakasyon nyo dito ay 3 months or 6 months, pwede rin kayong magpagawa muna. For example, yung fence or poste ng bahay. So, paunti-unti
paunti-unti matatapos din yon. So, ganun ang sitwasyon namin ng asawa ko. Minsan talaga nagkakasagutan kami kasi nga dahil sa pagod na rin yun, tsaka stress kami ng asawa ko. Tapos magluluto pa ako, maglalaba pa, tapos may babayaran pang ganito, ganyan. So, ay nako. Kaya ang ginagawa namin noon para hindi stress talaga, kinausap namin yung binibilhan namin ng mga materyales na kung pwede, every Friday kami magbabayad. Minsan, pag nakalimutan ko, Saturday, pero isang beses ko lang nakalimutan yun. Kaya, every Friday talaga, kailangan bayad na ako. Kasi meron namang pangbayad, kaya lang alam nyo yung, halimbawa may di-deliver ngayon, tas wala akong bariya. So, mas mabuti pang every Friday. At saka sinabihan din kami noon ka, ate, magbayad ka na lang ng every Friday kung gusto mo. Pwede ka naman dito sa amin magbayad ng every Friday. So, yun. So, guys, ikakwento ko sa inyo uli yung nakalimutan kong ibang ikwento. Basta this week mag house tour ako kasi nandito yung anak ko, nagbakasyon ngayon. So 3 weeks yung anak ko rito dahil magbe-birthday ako. So gusto niya na nandito siya sa birthday ko, at saka yung aking bunso ay pupunta rin dito bago ako mag-birthday kasi hindi siya pinayagan ng boss niya ngayon. So, yung panganay muna ang nauna papunta rito sa amin. Kaya siya yung maghawak ng camera ko, tapos ako yung mag-explain. So, mag-house tour ako. So, pasensya na dyan sa iba kong mga kakilala na na-meet ko na. Pumunta na sila dito sa Daklapan. Thank you so much. Ang babait nyo. Hi Marie, shout out sa'yo at sa mga kids mo na si Jasmine and Mason. I miss you all, guys. The best kang kapitbahay dahil super bait mo. Talagang super duper na magkasundo tayo. Sana makabalik na kayo. Na-miss ko kayo kaagad talaga. Ayun, huwag kang mag-alala sa bahay mo dito dahil nandito naman kami, tinitingnan-tingnan naman namin. So, okay naman yung bahay mo. So, shout out sa'yo, Marie. You're the best. Yeah. At saka, namiss ko yung mga banding natin dito. Hindi man tayo masyadong nagkakabanding ng sobrang tagal. Pero at least, kahit na short lang yung banding natin, at least masaya tayo dito sa bahay. So, see you soon again. And shout out sa kay Marie Ann from Japan, at saka kay yung nakalimutan ko yung pangalan niya, yung si shoutout Bob from Canada. Nakalimutan ko yung si Sisi. Nakalimutan ko yung name mo. Tapos shoutout kay Malu, at saka sa kay wait lang ha. Yeah. Tapos, shoutout kay Mars Teresa Smith. And shoutout kay Damien, kay Uncle Bernard. And see you soon, guys. Malay mo, makakapunta kami dyan sa England. Or, yeah. So, thank you so much, and love you all.